Pinagnakawan na, pinatay pa. Yan ang malagim na sinapit ng isang mag-ina sa kanilang bahay sa Ilagan City, Isabela. Yan at iba pang balita sa Luzon, hatid ni Michael Sison. Tad-tad ng saksak ang katawan at hindi na humihinga ng matagpuan sa loob ng kanilang bahay sa barangay Ginatan, Ilagan City, Isabela ang mag-inang Emerald at Kin Bartolome. Sospek ang kanilang lalaking kasambahay. Nagtatrabaho raw sa gabi bilang waiter sa KTV bar ang suspect na si Melvin Alivia. Sa umaga, kasambahay siya ng mga Bartolome. Wala ang asawa ng biktima sa bahay nang mangyari ang krimen. Isa sa mga anggulong tinitingnan ng pagdanakaw dahil nawawala ang halos 500,000 piso at ilang alahas ng mga biktima. Tinutugis pa ang suspect. Hindi pa rin nakakauwi ang 5 mangingisdang mula Agno, Pangasinan matapos abutan ng bagyong Kabayan sa West Philippine Sea. Oktubre pa raw nang pumalao sina Jimmy Advincula, Rex Cabanilla, Ricky Caboteja, Brandon Nebre at Orly Coria. Nagsagawa na ng aerial inspection ng Office of Civil Defense para sa search and rescue sa mga mangingisda pero bigo pa rin sila. Pinagkaguluhan ng mga residente ang isang dolphin na napadpad sa dalampasigan ng barangay Saud, Badok, Ilocos Norte. Ayon sa Provincial Fishery and Regulatory Office, isa itong female rhesus dolphin na may habang 2.7 meters. Maraming sugat sa katawan kaya nanghihina ito nang makita ng mga residente. Posible raw na ihampas ng malalakas na alon sa mga coral ang dolphin kaya ito nasugatan. Dinala ito sa rehabilitation center at muling pakakawalan sa dagat oras na gumaling. Yan ang mga balita sa Luzon. Michael Sison reporting.